Si Aling Remedios 76 ay nakaramdam ng lumalaking pagkawala ng gana, isang pagkapagod na kumapit sa kanyang buto. Hindi ito isang partikular na sakit na matukoy ng kanyang doktor, ngunit tila nabawasan ang kanyang sigla, ang kanyang kagalakan sa pang-araw-araw na buhay at koneksyon ay tila napawi. Ang lahat ng ito ay nagmula sa isang bagay na itinuturing niyang pribadong kaginhawaan, isang ugali na pinanatili niya sa loob ng mga dekada ang pagbibigay lugod sa sarili. Ngunit hindi lang ito ang mismong gawain. Ito ay kung paano niya ito ginawa, ang mga partikular na gawi na hindi kailanman binigyan ng babala. Ako si Dr. Jose Santos, isang espesyalista sa kalusugan at kagalingan ng kababaihan na may mahigit 40 taon ng klinikal na karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang kababaihan na protektahan ang kanilang kalusugan sa pelvic, ibalik ang kumpiyansa at muling matuklasan ang masayang pagmamahalan ng walang gamot hiya o invasive na pamamaraan. Nakipag-usap na ako sa mga retiradong guro, dating ehekutibo, mga lola at mga dedikadong matriarka. Sa bawat kaso, isang bagay ang patuloy na lumalabas, wala silang ideya na ang 4 na karaniwang gawi sa pagbibigay lugod sa sarili na marahil ay hindi nakakasama noong nasa 30s, sila ay naging tahimik na saboteur na ngayon pagkatapos ng edad. Bakit? Dahil ang katawan ng nakatatandang babae ay iba ang pagtugon. Nagbabago ang hormonal na estado, nagbabago ang mga tissue. Maaaring bumaba ang natural na lubrication at ang dating normal ay maaaring tahimik na nagdudulot ng mga issue sa tuwing sa tingin mo ay naghahanap ka lang ng isang sandali ng pagpapalaya. Sa bidyong ito, ilalantad ko ang 4 na pagkakamali sa pagbibigay lugod sa sarili na maaaring tahimik na sumira sa pelvic circulation, bawasan ang pagmamahalan at makaapekto sa pangkalahatang sigla sa katawan ng babae pagkatapos ng apamtudo, kasama ang mga simpleng pagbabago na maaaring muling magpasiklab sa iyong sensual na enerhiya at ibalik ang koneksyon na akala mo ay nawala ng tuluyan, at siguraduhing manatili hanggang sa dulo, dahil ang ika-4 na pagkakamali ay isang bagay na ginagawa ng maraming nakatatandang kababaihan nang walang pag-iisip, at maaaring ito ang dahilan kung bakit ang iyong katawan ay hindi tumutugon ng may init at kasiyahan tulad ng dati. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nagsusubscribe, pindutin mo na ang button na iyan at i-on ang bell para hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang tip na nagpoprotekta sa iyong kapakanan, iyong kumpiyansa at iyong masayang pagmamahalan pagkatapos ng 62. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyo, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na nandito ka. Kung hindi, i-type ang 0. Ako ay laging nakikinig at naghahanap upang pagsilbihan ka ng mas mahusay. Magsimula tayo sa pinakakaraniwang pagkakamali, isa na tila hindi nakakasama, ngunit tahimik na naglalagay ng labis na stress sa iyong pinong pelvic system sa bawat pagkakataon. Pagkakamali 1. Ang mabilis na paggalaw na nagdudulot ng pelvic stress. Nakatabi ko na ang dosenang kababaihan, mga masisiglang kababaihan na tumitingin sa akin sa mata at nagsasabing, Dr. Santos, gusto ko lang ng kaunting kaginhawaan, isang mabilis na paraan para gumaan ang pakiramdam. Nagtapat sila
ng tapat minsan may pahiwatig ng pagkapagod. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang maliit na ugaling ito, ang tahimik na routine na paulit-ulit nilang ginagawa sa loob ng maraming taon ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang pinakasensitibong sistema. Kapag ang isang babae na lampas eksintado ay nagmamadali sa pagbibigay lugod sa sarili, hindi niya nalalamang nagdudulot siya ng tinatawag kong pelvic stress. Nagiging limitado ang iyong focus. Maaari kang manigas sa pag-asang mabilis na makamit ang pagpapalaya. Ngunit narito ang problema, habang tumatanda nagbabago ang kakayahan ng iyong katawan na tumugon. Maaaring mas matagal bago magkaroon ng natural na lubrication. Maaaring mas delikado ang mga tissue. Ang biglaan mapuwersa o minadaling pagpapasigla ng walang sapat na pagpukaw ay maaaring magdulot ng discomfort, micro-irritations, at maging pagbaba ng kasiyahan sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa moralidad o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pisyolohiya. Maaaring hindi ka agad makaramdam ng malaking discomfort, ngunit sa paglipas ng panahon, ang minadaling pamamaraang ito ay maaaring unti-unting sumira sa pinong balanse ng iyong pelvic health. Maaari itong magdulot ng pagbaba ng sensitivity, isang pakiramdam na mas kaunti at isang tahimik na takot ang lumalabas. Ano ang nangyayari sa akin? Sinisisi nila ang kanilang edad, sinisisi nila ang hormonal changes, ngunit ang totoo ay simpleng tumutugon ang kanilang katawan sa isang pattern ng stimulation na hindi umaayon sa kasalukuyan nitong pangangailangan. Isang rehiyon na nangangailangan ng masarap na pangangalaga, hindi ng madaling paghingi. Ang minadaling pagbibigay lugod sa sarili ay nagpapadala ng maling signal. Sinasabi nito sa iyong nervous system na maghanda para sa epekto sa halip na magbukas sa kasiyahan. At ang stress response na iyon ay maaaring makahadlang sa daloy ng dugo, sugpuin ang banayad na hormone ng pagpukaw at unti-unting sirain ang mismong pundasyon ng pisikal na pagmamahalan, tiwala, at koneksyon sa iyong sariling katawan. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ito, kung paano mo tratuhin ang iyong katawan sa pribado ay sumasalamin sa kung paano mo pakiramdam sa publiko, kung paano ka kumonekta sa iba, kung paano mo maranasan ang iyong sariling sigla. Ang pagmamahalan, maging sa sarili, ay hindi lang tungkol sa isang lumilipas na sensasyon. Ito ay tungkol sa maingat na presensya, malusog na sirkulasyon at koneksyon. At kapag inalis mo ang iyong katawan ng isang banayad, umaayon na proseso, inalisan mo ang iyong sarili ng sigla na nagpaparamdam sa iyo na talagang buhay ka. Ngayon narito kung saan ito nagiging mas nakakagulat. Maraming kababaihan na sumusubok na maging mas maingat ay hindi pa rin nalalamang ginagawa ang susunod na pagkakamali, isa na nakakaapekto sa pagtugon ng iyong katawan nang hindi mo man lang namamalayan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito. Kung nanonood ka pa rin at ang mga insight na ito ay tumatama sa iyo, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na nandito ka at nakikinig, dahil ang susunod na bahagi ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan na hindi kailanman sinabi sa iyo ng sinuman
tungkol sa iyong katawan. Magpatuloy tayo. Pagkakamali, pagbibigay lugod sa sarili na may mataas na pelvic tension, pagwawalang bahala sa paghinga. Mayroon akong napansin na banayad sa halos bawat babaeng mahigit siksing na pumupunta sa aking klinika na may mga alalahanin tungkol sa pagmamahalan, pelvic comfort o enerhiya. Hindi lang ito ang ginagawa nila, ito ay kung paano nila ito ginagawa. Sa mga pribadong sandali, karamihan sa kanila ay walang kamalay-malay na pinipigil ang kanilang paghinga o humihinga ng napakababaw. Maaaring nakabaluktot ang kanilang mga balikat, humihigpit ang kanilang tiyan, ang kanilang buong pelvic floor, ang mga malalim at sumusuportang kalamnan ay maaaring kusang kumapit. Iniisip nilang normal ito. Hindi. Ang walang kamalay-malay na tensyon na ito, ang walang hininga minsan, ay mapuwersang ugali sa pagbibigay lugod sa sarili, ay maaaring mukhang hindi mahalaga. Ngunit sasabihin ko sa iyo kung ano ang talagang ginagawa nito. Maaari nitong pigilan ang daloy ng dugo at pataasin ang tensyon. Sinasanyasan nito ang iyong nervous system na maghanda, hindi maglabas. Sa halip na payagan ang iyong mga daluyan na mag-relax at ang masustansyang oxygen na dumaloy sa iyong mga tissue, lumilikha ito ng masikip, limitado na kapaligiran kung saan maaaring mahadlangan ang sirkulasyon at mabawasan ang sensasyon. Sa paglipas ng panahon, ang tensyon na iyon ay nagiging ugali at ang ugali ay maaaring magdulot ng discomfort o kakulangan ng kasiyahan. Kapag huminto ka sa malalim at malayang paghinga, pinipigilan mo ang daloy. Hindi lang iyan isang metapora. Ito ay pisyolohiya. Ang female anatomy na sangkot sa kasiyahan ay napakasensitibo sa daloy ng dugo at pagpapahinga. Ito ay nakasalalay sa makinis, relax, na muscular responses at magandang sirkulasyon, hindi presyon, hindi tensyon, hindi isang stressed out nervous system. Ngunit kapag ang iyong paghinga ay mababaw at humihigpit ang iyong katawan, maaaring hindi mo sinasadyang kumikilos laban sa natural na kakayahan ng iyong katawan para sa kasiyahan. Mayroon akong mga babae na tumingin sa akin nang may pagtataka nang tanungin ko sila, pinipigilan mo ba ang iyong paghinga o pinahihigpit ang iyong pelvic muscles? Madalas silang tumango dahil walang nagsabi sa kanila kung paano nakakaapekto ang paghinga at pagpapahinga sa kanilang pagpukaw at kaginhawaan. Walang nagpaliwanag na ang pelvic relaxation at malalim ritmikong paghinga ay kasing halaga sa kasiyasyang pagmamahalan tulad ng balanse ng hormone. Habang tumatanda ang iyong katawan, mas kailangan nito ng kooperasyon, hindi kontrol. Ang tensyon sa maling lugar ay nagdudulot ng pangmatagalang issue sa mga lugar na pinakamahalaga sa iyo. Ang totoo, kung mababaw ang iyong paghinga, pinahihigpit ang iyong katawan at minadali ang proseso. Hindi mo lang potensyal na pinipigilan ang sensasyon. Sinasanay mo ang iyong katawan na iugnay ang mga sandaling ito sa tensyon. Lumilikha ang tensyon na iyon ng banayad na kawalan ng balanse sa loob ng iyong sistema at kalaunan ang iyong pakiramdam ng kadalian at kasiyahan ay maaaring magbayad. Ngunit kahit na magsimula kang huminga muli, may isa pang ugali
na maaaring tahimik na kumain ng iyong sigla sa ibang paraan. Tahimik na nagnanakaw ng iyong natural na sigla sa bawat araw kahit na ang lahat ay tila normal. At nagsisimula ito sa kung gaano kadalas at kung gaano ka kawalang ingat na ginagawa ito. Pagkakamali 3. Madalas mekanikal na pagbibigay lugod sa sarili ng walang tunay na pagbabagong buhay. Ito ay isang tahimik na ugali, isang routine na nagsisimula ng inosente, marahil dahil sa pangangailangan ng kaginhawaan, marahil dahil sa kalungkutan, o marahil para lang makaramdam ng isang bagay na pamilyar. Para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang pagbibigay lugod sa sarili ay maaaring maging isang medyo mekanikal na ritual. Ngunit, ang hindi napagtanto ng karamihan ay pagkatapos ng asyentatu, kung ang ritmo na ito ay nagiging masyadong madalas at kulang sa maingat na presensya, hindi lang ito maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng laman. Maaari nitong tahimik na ubusin ang mga sistema na nakasalalay sa iyong matalik na kapakanan. Hindi na 30 ang iyong katawan. Maaaring mas matagal bago maganap ang iyong paggaling at pagbabagong buhay. Ang mga pinong tissue at nerve endings na dating tumutugon ng may masiglang sigla ay nangangailangan ngayon ng mas maraming pangangalaga, mas maraming pag-aayon. Kapag madalas kang nagbibigay lugod sa sarili, lalo na sa isang mekanikal o walang kaugnayan na paraan, hindi mo palaging binibigyan ng espasyo ang iyong katawan para sa tunay na pagbabagong buhay. Maaari mong pahupain ang iyong natural na sensitivities o lumikha ng isang pattern kung saan mas matinding stimulation ang kailangan upang makaramdam ng anuman. At ang mga sintomas, tahimik. Tahimik silang dumarating. Maaari mong mapansin na hindi mo gaanong nararamdaman pagkatapos. Mayroong nananatiling kakulangan ng sensasyon o kahit banayad na discomfort sa iyong pelvic region. Ang iyong katawan ay hindi gaanong tumutugon. Mas pagod ka, mas detached, kahit medyo disconnected mula sa iyong sariling sensual nature. Maaari ka ring makaramdam ng banayad na pagkabigo sa iyong sariling katawan na parang nilalabas ka nito, ngunit hindi. Simpleng humihingi lang ito ng ibang pamamaraan, isang pamamaraan ng kalidad kaysa sa dami presensya kaysa sa ugali. Isang babae sa kanyang huling 60s ang minsang nagsabi sa akin, "Dr. Santos, hindi ko na lang nararamdaman ang spark na iyon. Ginagawa ko ang mga galaw, ngunit halos wala akong nararamdaman pagkatapos." Labis itong ikinabahala ko dahil hindi sira ang kanyang katawan. Malamang na kulang ito sa sustansya sa mga tuntunin ng maingat na atensyon at tunay na koneksyon. Kapag labis mong sinisigla nang hindi pinapayagan ang tunay na presensya at paggaling, hindi mo lang pinahuhupa ang sensasyon, potensyal na pinahihina mo ang mismong mga circuit na lumilikha ng tunay na pagpukaw at kasiyahan. At kapag ang mga circuit na iyon ay naging hindi gaanong tumutugon, ang natural na init at koneksyon ay maaaring kumupas. Ang pagbibigay lugod sa sarili ay dapat na isang sandali ng koneksyon at pagpapakain, hindi lamang isang mekanikal na ugali. Kung ito ay magiging sapilitan o purong functional, maaari itong maging isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw sa iyo
ng natural na sigla init at malalim na koneksyon na nilayon ng iyong katawan na maranasan maging sa iyong mga huling taon. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Kahit na pinapayagan mo ang mas maingat na sandali, mayroong isang impluwensya na maaaring sumira sa iyong nervous system at emosyonal na kapakanan, at hindi ito ganap na pisikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa iyong isip. Maaaring ito ay isang mahalagang dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang kababaihan ngayon ang nakakaramdam ng pagkahiwalay sa tunay na pagmamahalan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nandito ka pa rin at ang mga insight na ito ay tumutugon sa iyo, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama mo ako dahil ang susunod sa punto, numero 4, ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa iyong kalusugan at pagmamahalan sa hinaharap. Pagkakamali, pagkonsumo ng media o pantasya na sumisira sa utak. Nagugutom ang tunay na koneksyon. Magiging tapat ako, ito ay maaaring isang sensitibong usapan para sa maraming nakatatandang kababaihan, hindi dahil sa kahihiyan, ngunit dahil sa banayad na paraan na maaari nitong hubugin ang mga inaasahan at kasiyahan. Marami sa mga babaeng kinakausap ko ay hindi naman gumagamit ng tahasang pornografiya, ngunit maaari silang kumonsumo ng romantikong media nobela o nakikipag-ugnayan sa mga pantasya na lumilikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan o isang makitid na kahulugan ng pagpukaw. Sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang bitag, at sa oras na malaman nila ito ang pagkakakonekta, ay tahimik ng kumakalat. Madalas na inilalarawan ng modernong media ang pagmamahalan sa isang napakapartikular, madalas na idealisado o labis na matinding paraan. Ito ay maaaring lalo na sa isang babaeng mahigit 62 na ang katawan at mga tugon ay natural na nagbabago muling i-wire ang pleasure centers at mga inaasahan. Ang iyong mga pattern ng pagpukaw ay maaaring lumipat patungo sa mga panlabas na ideal na ito, hindi ang katotohanan ng iyong sariling maganda at tumatandang katawan. At dahan-dahan nang hindi namamalayan, maaaring hindi gaanong tumugon ang iyong katawan sa iyong sariling natural na paghawak, tunay na pagkalapit, o tunay banayad na pagmamahalan. Mayroon akong mga babae na nakaupo sa aking opisina. Minsan, may pakiramdam ng pagkalito na nagsasabing, "Dr. Santos, hindi ko nararamdaman ang dapat kong maramdaman." Hindi ito tulad ng nasa mga libro/pelikula. Ngunit hindi sila sirang-sira. Madalas silang kinondisyon ng panlabas na salaysay. At ang kondisyong iyon ay maaaring makagambala sa isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng malusog na female sexuality, pagtanggap sa sarili at pag-ayon sa sariling natatanging mga tugon. Narito kung paano ang utak ang sentro ng pagkontrol para sa kasiyahan. Kapag patuloy mong pinapakain ito ng artipisyal o napakapartikular na ideal ng pagpukaw, maaari mong lituhin ang iyong nervous system. Maaaring hindi mo sinasadyang lumikha ng agwat sa pagitan ng inaasahan at realidad na nagdudulot ng pagkabigo o pakiramdam na kulang ang iyong sariling mga karanasan. Ito ay maaaring tahimik,
na makaapekto sa iyong kakayahang kumonekta sa iyong katawan sa isang tunay at kasiyasyang paraan. Habang mas umaasa ka sa mga panlabas na pantasya o mga ideal na hinimok ng media nang walang pagbabalik sa iyong sariling kasalukuyang karanasan, mas maaaring makalimutan ng iyong katawan kung paano tumugon sa simple malalim na karanasan ng tao sa pagkonekta sa sarili at pagmamahal sa sarili. At pagkatapos ng itindaw kung kailan mas mahalaga ang bawat sensasyon at bawat signal, ang pagkakakonekta na ito ay maaaring maging nakapanlulumo hindi lamang sa iyong pisikal na karanasan kundi sa iyong pagkakakilanlan bilang isang mahalaga sensual na babae. Hindi ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa kamalayan. Gustong makaramdam ng kasiyahan at koneksyon ang iyong utak at katawan. Ngunit una, maaaring kailangan mong dahan-dahang i-reset ang mga pattern na iyon. Kailangan mong muling kumonekta sa uri ng stimulasyon at mindset na nagpapanumbalik, hindi nagnanakaw ng iyong pakiramdam ng kapakanan, iyong kumpiyansa at iyong koneksyon. At nagsisimula iyan sa isang desisyon na kailangan mong baguhin ngayon. Dahil habang mas matagal kang naghihintay, mas mahirap na mabawi ang nawala sa iyo. Kailangan mong magbago ngayon. Nakita ko na ito ng maraming beses mga kahanga-hanga at masisiglang kababaihan na naghintay ng kaunting masyadong matagal. Alam nilang may mali. Naramdaman nilang humihina ang kanilang enerhiya para sa pagmamahalan, humihina ang kanilang koneksyon sa kanilang sariling sensual na pagkatao. Ngunit, sinabi nila sa kanilang sarili, edad lang ito, o iisipin ko na lang mamaya. At madalas hindi nagdudulot ng pagbabago ang mamaya na hinahanap nila ng walang sadyang pagsisikap. Hayaan mong linawin ko kung ikaw ay lampas eksentado at ang anumang bahagi ng sinabi ko sa ngayon ay pamilyar, maaari kang magpasya na gumawa ng pagbabago ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Hindi kailangang maging drastiko ang pagbabago. Hindi ibig sabihin na ipagkakait mo ang iyong sarili ng kasiyahan o kaginhawaan. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa iyong pamamaraan. Nangangahulugan ito ng pakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi laban dito. At ang magandang balita, ang iyong katawan ay maaaring tumugon ng may kamangha-manghang biyaya kapag binigyan mo ito ng tamang kondisyon. Magsimula sa pagbagal. Gawin ang iyong mga pribadong sandali na hindi gaanong mekanikal at mas sadyang mas maingat. Mag-focus sa malalim na paghinga, pagpapahinga ng iyong mga kalamnan at tunay na paggamit ng iyong mga pandama. Kung umasa ka sa isang partikular na uri ng stimulation o pantasya, subukang galugarin ang ibang mga paraan. Marahil ay banayad na paghawak iba't ibang ritmo o simpleng muling kumonekta sa pakiramdam ng iyong sariling katawan nang walang tiyak na layunin. Ang maliit na pagbabagong ito lamang ay maaaring magsimulang muling sanayin ang iyong nervous system at magtaguyod ng mas malusog, mas masayang koneksyon sa iyong sarili. Bigyan ang iyong sarili ng espasyo at presensya. Ang pagbibigay lugod sa sarili ay hindi dapat mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na manhid, pagod, o disconnected. Kapag ginawa ng maingat, maaari itong maging isang kasangkapan para sa sigla pagmamahal sa sarili
at kasiyahan, hindi pagkaubos. At higit sa lahat, kung umasa ka sa mga panlabas na ideal na nagpaparamdam sa iyo na hindi sapat isaalang-alang ang dahan-dahang paglayo sa mga ito o pagpapalawak ng iyong pananaw. Alam kong hindi ito laging madali, ngunit habang mas inilalayo mo ang iyong sarili mula sa makitid o hindi makatotohanang mga inaasahan, mas magsisimula kang makaramdam muli emosyonal, pisikal at malalim na pagmamahalan sa paraang totoo sa iyo. Ang iyong kakayahan para sa kasiyahan ay maaaring muling magising, ang iyong koneksyon ay maaaring lumalim, at ang dating pakiramdam na nawala ay maaaring magsimulang bumalik. Hindi ka masyadong matanda, hindi ka masyadong nawala, at ang iyong pinakamagandang taon ng koneksyon, ng kumpiyansa, ng tunay na pakiramdam na ikaw ay masigla, muli posible pa rin sila. Ngunit kung kikilos ka lamang ngayon, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang solong desisyon at maaari itong magpahiwatig sa bawat bahagi ng iyong buhay, ang iyong kalusugan, ang iyong mga relasyon, ang iyong halaga sa sarili. Dahil narito ang katotohanan na natutunan ko pagkatapos ng 6 na dekada sa kalusugan ng kababaihan, karamihan sa mga kababaihan ay hindi nangangailangan ng mas komplikadong solusyon o makaramdam ng pagkapresyon. Kailangan nila ng kamalayan, isang banayad na plano, at isang taong magsasabi sa kanila ng katotohanan, ng may habag. At sa sandaling ito, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng planong iyon upang hindi ka na bumalik sa mga tahimik na pagkakamali na nagdala sa iyo dito. Tapusin natin ito ng magkasama. Konklusyon: ang iyong kalusugan, ang iyong pagmamahalan, ang iyong pagpili. Kung nakarating ka na sa puntong ito, gusto kong kausapin ka, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kung paano ka nararamdaman, paano ka nabubuhay, at paano ka nagmamahal. Kasama na ang kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagbibigay lugod sa sarili. Ito ay tungkol sa iyong pangkalahatang kapakanan. Ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpipilian na ginagawa natin sa likod ng saradong pinto na dahan-dahang humuhubog sa ating kalusugan, sa ating kumpiyansa, at sa ating koneksyon sa ating sarili at sa mga taong pinapahalagahan natin. Alam kong ang mga usapang ito ay maaaring pambihira. Karamihan sa mga kababaihan ay nabuhay sa kanilang buong buhay nang hindi kailanman narinig ang isang doktor na tinalakay ang mga aspetong ito ng kanilang pribadong buhay nang may ganoong pagiging bukas. Ngunit sapat na ang katahimikan upang magpatuloy ang pagkalito. Ang totoo, ang 4 na pagkakamali sa pagbibigay lugod sa sarili na ating tinalakay ngayon ay hindi lamang mga ugali. Ang mga ito ay nakatagong pattern na maaaring tahimik na kumain sa iyong sigla at kagalakan pagkatapos ng item 72. Ang pagmamadali sa pagkilos, ang pagpigil sa paghinga, at paghigpit, ang madalas na pagganap sa isang mekanikal na paraan, o ang pag-asa sa mga panlabas na ideal na lumilikha ng pagkahiwalay. Ang mga pagpipiliang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, nakakaapekto sila sa iyong espiritu, sa iyong mga relasyon,
sa iyong pakiramdam ng halaga sa sarili. Ngunit narito ang gusto kong tandaan mo, bawat isa sa mga ugaling ito ay maaaring baguhin o ibahin. Ang kakayahan ng iyong katawan para sa kasiyahan ay maaaring muling buhayin ang iyong enerhiya, ay maaaring bumalik ang iyong pakiramdam ng pagmamahalan, tunay at makahulugang pagmamahalan sa iyong sarili at sa iba ay maaaring muling bumalik. At nagsisimula ito sa maliliit at sadyang pagbabago. Dahan-dahan. Huminga ng malalim. Bigyan ang iyong katawan ng presensya at pahinga. Pumili ng koneksyon kaysa sa pamimilit o ugali. Hindi lang ito mga medikal na mungkahi. Ang mga ito ay lifeline sa mas malaking kapakanan. Nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 70s at 80s ay muling nabawi ang isang masayang koneksyon na akala nila ay nawala ng tuluyan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga pagbabagong ito. Hindi ka masyadong matanda para gumaling at muling matuklasan. Hindi ka huli para makaramdam muli ng sigla. At tiyak na hindi ka nag-iisa. May libu-libong kababaihan na tulad mo, mga babae, na akala nila ay tahimik, na kailangan nilang tanggapin ang paghina na ngayon ay mas nakakaalam at mas mahusay ang buhay dahil dito. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking maraming taon. Ang iyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling kasiyahan at pagbabagong buhay sa anumang edad, ngunit tumutugon ito sa pangangalaga, maingat na atensyon at sadyang pagsisikap, hindi kapabayaan o puwersa. Ang maliliit, maingat na pagbabago na gagawin mo ngayon sa iyong mga pribadong ugali ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa iyong pangkalahatang kapakanan at sa iyong mga koneksyon sa iba. Hindi pa huli ang lahat para pumili ng landas na nagbibigay galang sa iyong katawan at espiritu. Ito ang iyong katawan, ang iyong buhay, ang iyong kwento. At ikaw ang magpapasya kung paano isusulat ang susunod na kabanata. Magiging kapareho pa rin ba ito o simula ng isang bagay na mas mahusay, mas masaya, mas konektado? Nasa iyo ang pagpipilian. At kung walang ibang nagsabi sa iyo ngayon, hayaan akong maging una, meron ka pa ring oras, lakas at likas na kagandahan. At sulit ka sa pangangalaga. Kung nagsalita sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo itong hayaang mawala. Pindutin ang subscribe button at i-on ang bell dahil magbabahagi ako ng higit pang mga tips na nagpapabuti sa buhay para lamang sa mga babaeng tulad mo, totoong usapan, totoong solusyon. Kung handa kang bawiin ang kontrol sa iyong kapakanan at pagmamahalan, mag-drop ng Still Radiant and Strong sa mga komento. Ipaalam mo sa akin na kasama mo ako. Pakishare ang video na ito sa mga kaibigan, kapatid, ina o sino mang babae sa iyong buhay na maaaring makinabang mula sa kaalamang ito. Hindi ka nag-iisa at ang paglalakbay upang makaramdam muli na ikaw ang pinakamasiglang sarili ay nagsisimula dito. Manatiling nakatutok, manatiling malakas, at higit sa lahat, manatiling curious dahil ang susunod na video ay maaaring magbago ng lahat.